muna akong ituturo sa inyo ng mga bagay na dapat niyong bantayan pagdating sa pagsakit ng ulo nyo. At mahalaga po ito dahil kung ito po mga ito ay naramdaman nyo, ay huwag na natin na tangkain na mag-first aid pa sa bahay. Kundi pumunta na kagad tayo sa pinakamalapit na hospital o magpatingin po tayo sa ating doktor. So ano po ito mga ito? Get immediate medical attention if your headache, ito na po, develop suddenly and severely, ora-orada at sobrang tindi ng sakit. Progressively worsen, ibig sabihin unti-unti na lumalala sa loob lang ng isang araw at umaabot ang sakit ng ilang araw. Kung may kasama na po itong mental confusion o para kayo nalilito o loss of consciousness, nawalan ng malay, ganyan. Kung kayo po'y nakaranas ng pagsakit ng ulo na may kasamang seizures, o parang kinukumbulsyon, nangingisay-ngisay ka dyan, nahihilo, o kaya loss of balance. May kasamang panghihina o paralysis, lalo na ng braso o kaya ng binti. May kasamang pamamanhid at napansin nyo nahirapan kang magsalita o nahirapan kang intindihin yung mga simpleng salita. Napansin na mapula din ang inyong mata o kaya akala mo may sore eyes. Then, minalas-malas may kasama pa tong lagnat, stiff neck o kaya mga rashes. Pwede may kinalaman sa brain po yan. Okay? At nagbago ang inyong paningin. Blurred ang inyong paningin. O kaya nakakita ka ng parang halos. O kaya yung ilaw na maliliwanag. Napansin nyo na grabe na ang sakit, na may kasama pang sore throat at may infection ka pa sa baga o may kasamang pag-ubo. So, ito mga binabanggit ko po hindi po ito ordinaryong sakit lang ng ulo. Kasi maaaring marami sa atin na sumasakit ng ulo because of tension, because of the weather, because of sobrang init at sa daming stress sa buhay. Pero itong binabanggit ko, hindi nyo pwede baliwalain, ha? Pagkatapos, kung kayo po'y nag-umpisang sumakit ng ulo, na may history kayo na tumama ulo nyo. So, begins ang inyong headache or worsen after a head injury, fall, nadulas, o kaya tumama ang ulo nyo. Is triggered by changing of position of your head. Sumasakit ang ulo nyo na may kinalaman sa biglang paggalaw nyo ng ulo nyo, sa pag-ubo, bahing, pagyuko, or anumang physical activity, sumasakit ang ulo nyo. Or, different types of headache from the usual type. Tapos, ngayon medyo may edad ka na, 50 anyos ka na, at saka lang dumadalas yung pagsakit ng ulo nyo. Kasi po kung migraine po, kadalasan masakit ang ulo, nag-umpisa yan bata-bata. Umpisa teenager, adolescent. Tapos, ang sakit ng ulo ng migraine, kadalasan mapakaliwa or kanang bahagi lang ng ulo. So, yun yung sinasabing migraine. Pero, nung kailan 50 anyos ka na at saka sumasakit, hindi na yata ayos yan. So, kung naramdaman nyo po yan, mga binabanggit ko, wala akong first aid. Kailangan pumunta na kayo sa inyong doktor para masuri po kayo maigi. Lalo na yung sinasabing parang masakit ang ulo na may pamamanhid ng kaliwa or kanang bahagi ng inyong braso, saka ng binte o hita. Kailangan patingin, baka mamaya stroke na pala yan. Kasi maaga na nakita yan ng doktor, naagapan agad natin para maiwasan magkaroon ng permanent damage. Ngayon, yung mga sakit ng ulo na parang, Dok, sakit ng ulo ko ngayon, pa-check nyo yung mata, syempre, importante yan. Minsan, baka naman kailangan lang ng grado, di ba? Pa-check nyo rin yung mga kolesterol. Minsan, masakit ng ulo dahil mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, mataas ang blood pressure. So, ito yung mga basic na dapat gawin nyo. Ngayon, pag pinag-usapan natin yung first aid, ito yung mga pwede nyong gawin sa bahay. Pero except do sa mga nabanggit ko. So, ito yung mga pwede nyong itry. So, tips to get rid of headache. Number 1, madalas natin marinig, maglagay ka lang ng cold pack. Ice compress, cold compress. So, yung buong ulo mo, lagyan mo ng ice bag. Makakatulong yan. Dapat, yung iba naman, sabi nila, Dok, hindi ako gumiginawa sa cold pack. Pwede rin hot o kaya warm pad. Ito naman kadalasan kung mga muscle tension. Kung migraine,
ice bag or ice cold compress ang maganda. Pero kung tension, headache tension, no? Dahil sa sobrang tension nyo, pwede makatulong yung warm compress na may bandang batok or bandang balikat. Kadalasan yung pain nanggagaling sa muscle tension dyan sa may balikat. Kaya may iba na maglagay ka ng pressure doon sa area mo, massage, nakakatulong, iis niya rin yung pressure ng scalp mo. Kaya may mga tatawag na scalp massage, head massage, di ba? Make sure nandun ka sa dim lights, madilim na kwarto. Kasi pag nandun ka sa liwanag, masakit ang ulo nyo, mas lalong hindi mawala ang sakit ng ulo. Kailangan tahimik. Hindi yung pwedeng kain ka pa rin ng kain, masakit na nga ulo mo. So try not to chew. Dahil pag ngumunguya ka, mas lalong sumasakit ang ulo nyo. Hydrate, uminom ng maraming tubig. Bakit? Kasi pag ang dugo nyo ay malapot o kulang ka sa tubig, lumalapot ang dugo. Pag malapot ang dugo, pwedeng yan ang isa sa dahilan ng headache. Yung iba, ina-advise na mag-take ng caffeine o black coffee. Ako mismo, pag masakit ulo ko, gusto ko uminom ng black coffee. Pero, ingat lang dahil kung masakit ang ulo nyo na may kinalaman sa hypertension o kaya meron kayong history ng heart problem, meron kayong palpitation o irregular ng heartbeat, baka yung pag-inom nyo ng kape o anumang inumin na may caffeine ay maaaring magpalala sa inyong kondisyon. Mag-practice na mag-relax din. Yung breathing exercise, inhale, exhale, sinasabi ko sa mga pasyente ko, makakatulong din yan para ma-lessen yung inyong headache. Massage, tulad na sinabi ko, scalp massage or whole body massage, nakakatulong to relax. Pwedeng uminom ng ginger tea. Nakakatulong ang ginger tea para ma-lessen din po ang inyong headache. Ngayon, yung use of medication, siyempre yan ang kadalasan tanong, Doc, pwede ba ako uminom ng pain reliever? Wala namang masama kung tutuusin na uminom ng pain reliever. Siguro pinaka-safe, paracetamol. Kung gusto nyo uminom ng mga mefenamic acid, pwede naman, pero make sure to ask your doctor. Kasi kung meron po kayong mga problema naman tulad ng GERD, acid reflux, hyperacidity, o kaya may problema sa atay at sa bato, maaaring may mga gamot na malalakas para sa kirot na hindi pinapainom sa inyo. So makakasagot niyang tanong yan ay yung inyong doktor na alam yung pinaka-medical background nyo or medical history nyo. Ngayon, isang pwedeng gawin na ako, personally, pag masakit ulo ko, bukod doon sa ice bag, sa tea, sa coffee, pwede rin yung mga acupressure. Some doctors, maaaring sabihin, hindi totoo yung mga acupressure, pero ano bang pakialam niya? Kung masakit ulo ko, nagpipipindot ako dito sa mga acupressure points na tinatawag, naka-relief sa akin. So, wala namang masama, di ho ba? So, ano yung mga acupressure points? So, ito yung pwede nyong itry, no? Acupressure na para makatulong po ito na ma-lessen yung pain. Ito po yung tinatawag na L14, no? So, ito yung pressure point. So, yung kamay ninyo, halimbawa, yung sa kaliwang kamay ninyo, gusto nyong i-press, gamitin nyo yung kanan, i-press nyo po yung sa pagitan ng thumb tsaka ng index finger. So, yung nakikita nyo po, no? Place the thumb of your other hand in the space between the thumb and the index finger. So, ang gagawin nyo lang po dyan, habang nakapress kayo dyan na may konting pressure o konting diin, pwede nyong i-massage siya na paikot, counterclockwise, o kaya clockwise. So, nasa sa inyo, ikot pa kanan o ikot pa kaliwa. Gawin nyo lang ng mga 2 to 3 minutes na tuloy-tuloy. Then, after 2 to 3 minutes, kung na-lessen na yung pain, pwedeng tapos na. Kung wala ka namang ginagawa, o may tao na pwedeng gawin yan para sa'yo, mas maganda. So, gawin nyo po yan, tuloy-tuloy lang. Habang masakit ulo nyo, habang may ice bag ka sa ulo, habang nasa kwarto kang madilim, preferably malamig, wag na lagyan ng salamin kung ano-ano, ha? Basta madilim, malamig, ganyan. I-press nyo lang po yan. So, pwede makatulong yan. I encourage you to try it. Wala namang mawawala sa inyo at wala pa akong alam na matay. Kaya yung mga kontra na doktor sa mga ganyan, bahala kayo. Pero wala pa ako alam na matay sa pagpipindot lang dyan sa lugar na yan. Okay? Pero inuulit ko pag yung mga nabanggit ko kanina na immediate medical attention, hindi pwedeng gaganyan-ganyan ka lang. Dumaretso ka na sa doktor. Isa pang pwede kong i-advise sa inyo ito. Nasubukan nyo na po ba? Yung mga nanonood ngayon. Halimbawa, may nanonood ngayon na masakit ng ulo. Kumuha ka nga ng planggana dyan o kaya balde. Lagyan mo ng mga 2 litrong tubig. Tapos, hulugan mo ng maraming yelo.
subukan nyo po, no, na masakit ang ulo nyo, ibabad nyo po yung inyong dalawang paa. Mga 10 minutes lang. Subukan nyo po, magkakaroon kayo ng improvement sa inyong headache. Bakit? Kasi parang inaayos nito yung circulatory pressure ng inyong brain, parang binabawasan niya yung circulatory pressure na pupunta sa paan nyo. Hindi ko naman sinasabi yung sakit ng ulo nyo mapupunta sa paan nyo, ha. So, i-try nyo yan. May mga pasyente ako tuwan-tuwa nung ito'y pinaliwanag ko minsan na gustuhan nila, trinay nila at effective daw. So, pwede nyo pong i-try yan. Okay? So, tandaan nyo po, ang gabay sa kalusugan, sa salita pa lang, di ba, na gabay, just to guide you. So, pag matating sa mga serious medical problem na kailangan makita ng doktor, syempre, pumunta kayo sa doktor. So, itong mga binigay kong tips ay pwede nyong gawin, na wala namang malaking gastos to, at hindi naman pwede sabihin na magpapalala ng kondisyon nyo. Ang magpapalala sa kondisyon nyo ay kung yung sakit ninyo o dahilan ng problema nyo, hindi nyo na kontrol. Kaya nga sabi ko nga, kung ang pagsakit ng ulo may kasamang mga nabanggit ko kanina, hindi natin pwedeng gawin lang to sa bahay. Kailangan magpatingin po kayo para masuri maigi at mapayuhan ng nararapat. Okay? So, ako po si Dr. Gary C. Sana naging gabay niyo po ako sa inyong kalusugan. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Bye-bye!